Meron kasi akong ite-testing budget meal panggilid set. Grabeng malubak dito. Tapos ang gaan-gaan niya sa uphill, grabe. Ito try natin, no, overtake. Mahirap mga banking dito, malubak. Sarap talaga pag may power yung motor mo sa ahon, no? Natakot na overtake dito. Tara, yan yung power guys, akyatin. Wala, ang gaan-gaan lang. The power of BBA. Hello, good morning. Motovlogger here, nagbabalik Boss Ed nga pala. So 6 months din na hindi tayo nakapag-vlog. So marami-rami na rin nangyari. Mga update ni Matmat, yung NMAX natin. Medyo marami-rami na rin na naikabit tayong mga accessories sa kanya na hindi kayo updated. So andito ako ngayon sa Pagsanhan, Laguna. Pauwi ako ng bahay sa Taytay. Mayroon kasi akong na-meet dito sa Pagsanhan na binilhan ko ng camera at yun ng gamit natin ngayon. So dahil meron na tayong bagong camera ngayon, nag-upgrade tayo ng Action 5 from Action 4 natin dati kasi nabenta ko yun. At dahil may camera na tayo ngayon, pwede na tayo mag-vlog tungkol sa kay Matmat. Medyo marami na rin kasi akong naikabit dito na dapat nyo rin malaman. So binabaybay natin yung daanan papuntang Taytay Rizal from Pagsanhan, Laguna. Dito nga pala kami nag-meet sa may Santa Cruz. Isa din sa nanonood sa munti kong vlog. Shoutout sa iyo sir sa magandang transaction, smooth transaction natin sa camera mo. Gagawa ko ng vlog tungkol sa mga accessories na nakakabit dito. Pero sa ngayon, meron kasi akong ite-testing budget meal panggilid set. Yung pulley set ko nga pala, stock pa rin. Pero pinakalkal ko siya sa Gerspeed Motovlog doon sa may Tagig. Bale yung pinaset ko sa kanya ay yung arangkada at saka gitna na kalkal pulley. Kasi balak ko rin sana magpalit ng pulley set, yung aftermarket. Pero marami kasing nagsasabi na iba pa rin yung quality ng stock. Kaya yun yung ginawa ko, pinakalkal ko na lang yung stock at grabe nabigla ako sa performance ng motor. Bali yung set ko ngayon ay combi na flyball, 11 grams tsaka 9 grams yung tinono nila. Pero nasa break in period pa yung pulley kalkal natin kasi once kinalkal kasi yun, madulas pa siya kasi parang kumikintab pag talagang kinalkal ng machine shop yun, kikintab yun na parang dumudulas yung belt. Pero ngayon dahil nilong ride ko siya, isa din dito sa dahilan kung bakit nag-ride ako papuntang Laguna para ma-break in yung pulley natin. So far guys, namangha ako dito. Nakatry din ako ng RS8 kasi na pulley set. Medyo hindi lang talaga ako kampante kasi maraming nagsasabi at marami ako nakikitang mga issue na babasag yung pulley, yung kanya, yung drive face, or minsan na pupudpud yung spline. Natatakot ako mag long ride sa ganun, baka magkaberya sa daan kasi once mapudpud yung spline ng pulley, minsan pati yung sigunyal natin ay madadamay. Kaya nagkakaroon ng ganung issue kasi mahaba yung kumakapit na spline ng RS8 sa sigunyal natin. Kaya maliit na lang yung natitirang kinakapitan ng nut, lalo na kailangan mo pa magtono ng washer nun para hindi po magpag yung belt natin. Kaya talagang konting-konti na lang yung kinakapitan ng nut. Kaya nung nakita ko yun na ganun na lang yung kapit ng nut, wala na, hindi ko na tinuloy. Pinatanggal ko na at bebenta ko na lang yun. Kaya ginawa ko, nagpakalkal pulley ako. Grabe na mangha ako guys. At the same time, maliban dun sa lakas na ino-offer niya, kampante ako na durable at matibay itong pulley set na to kasi stock ito
Grabing alog, malubak dito. Bali yung pulley na to na kalkal, hindi na nilalagyan ng washer kasi may yung pagkakalkal nila ay naglalagay sila ng parang built-in washer. Kumbaga nilalagyan nila ng maliit na umbok na parang pag kinabit mo yon parang may washer na agad. Yan yung kagandahan sa kanya, hindi mo na kailangan mag-washer. Tapos ang laki ng kinakapitan ng nut kaya kampante ka talaga. Kasi maliban doon stock kasi, alam mo naman yung stock, matibay talaga yung pulley set ng stock, walang titibay sa stock na pulley set. Kahit gaano pa yan kamahal na aftermarket, mas matibay pa rin yung stock. Tapos yung combo ko dito, bola 11.9, 9.11. Tapos yung spring ko, center spring ay 1,200 at yung clutch spring ko ay 1,000 para hindi siya ma-RPM. Bale yung fuel consumption ko, nag-reset ako kaninang trip A, trip 1, 97 km na yung tinakbo ko papunta dito kanina at pabalik. Nakakuha ko ng 40 km per liter. Hindi naman siya para sa akin. Minsan umaabot ito ng 44, 45. Ang presyo kasi ng kalkal pulley ni Gerspeed ay 900 to 1,100. Inquire na lang kayo sa page nila kasi magbibigay naman sila ng quote depende sa motor. Di pare-parehas kasi. Kaya inquire na lang kayo kung gusto nyo. Pero solid, legit siya. First time ko lang to na long ride simula nung nagpagawa ako ng kalkal pulley sa kanila. Kumbaga, madulas pa nga siguro to kasi ito pala yung tinakbo nung simula nung pinagawa ko siya. Kumbaga, wala pa dito yung full potential niya kasi pinapabalik pa ako dun. In case na ma-long ride ko na siya or ma-break in ko na siya, pinapabalik ako dun para matunohan ng washer. Kumbaga, pag talagang may kayod ng konti, tutunohan na nila ng washer para makuha mo talaga yung full potential ng panggilid set. Grabe, sobrang lambot nito guys. Hindi siya ma-RPM yung set na to guys Hindi ma-RPM. Parang stock lang. Tapos ang gaan-gaan niya sa uphill. Grabe. Parang hindi uphill yung feeling. Ito try natin overtake. Kung gaano kabilis ba overtake dito. Ayan nyo. Parang gaan-gaan lang. Tsaka kahit na tumatakbo na siyang 70, 80, tapos pag piniga mo, talagang may bibigay pa rin siya. Hindi yung tipong nakalimutan ko na kasi yung stock na kung talagang may hatak pa rin pag pumapatak ng 80. Ito kasi kahit pumapatak 70, 80, pag binigay mo, talagang bibigyan ka pa rin niya ng lakas. Hindi siya nawawalan. Pero dahil yung set na to ay arangkada gitna, yung dulo hindi ko pa na-try pero makukuha mo pa rin yung dulo. Pero hindi siguro ganun kabilis na makuha mo agad yung dulo kasi ito power talaga ng arangkada at saka gitna. Siguro yung arangkada gitna na sinasabi. For example, from stop or from 20 yung sumusunod ka sa sasakyan, 20, 30, 40, yan yung siguro yung arangkada na sinasabi. Tapos pag binirit mo, bigla kang bibigyan ng power hanggang 70, 80. Pero yung dulo, siguro hindi makukuha agad. Hindi katulad ng pag pinaset mo talaga siya ng gitna tsaka dulo. Pero wala nang arangkada. Kasi pag nagpatono ka ng panggilid, may masasacrifice talaga na isa. Either yung arangkada or dulo. Kaya sa akin, sinacrifice ko yung dulo. Kasi yung dulo, makukuha mo pa rin yan pag may mahaba na talaga yung kalsada. Mas maganda talaga ipaset yung arangkada tsaka gitna. Kasi yung daanan, pag nag-overtake ka, dun mo talaga ma-feel at magagamit yung arangkada gitna Overtake tayo. Takot naman dito, madulas. Tingnan nyo, iba talaga yung power guys. Hanggang lang guys. Sarap siguro nito i-open pipe.
Pangit kasi daanan dito. By the way, yung gamit kong shock ngayon, rear shock ay Boom X Pulse. Yung fully adjustable. Mayroon siyang preload, compression, tsaka rebound. Ramdam mo talaga yung pagbabago ng play ng shock natin kasi di na ako natatakot sa mga mga maliliit na lubak-lubak. Di katulad dati sa stock na maliliit na lubak-lubak, parang parang ramdam ng buong katawan mo eh. O syempre, wag yung malalaking lubak, mahirap yun. Kahit ADV, hindi kayanin yun eh. Sarap talaga ng NMAX guys, hayop na to. Di talaga ako nagsisi sa motor na to. Smooth pa. Ito kasing set na to talagang pang overtake 0 to 115. Sobrang power nito guys. Tsaka arangkada, tsaka ahon talaga. Sobrang sulit nito. Pero kaya niya kumuha ng 120 plus pa siguro. Pero ayoko nang abutin yung ganon. Makuha lang talaga yung talagang gusto ko, sweet spot, yung arangkada hanggang 100, mga ganon. Tingnan mo, uphill yan pero may grabe yung power. Pero kung gusto mo talaga top speed, kaso mawawala nga lang yung arangkada, top speed, bibigatan mo yung bola. Sa akin kasi yung bola set ko ngayon, nakaset talaga to ng ahon. 9 grams 9 grams, 11 grams. Malakas talaga to sa arangkada. Tapos may kalkal puli pa. Wala yung ahon dito. Kaya talagang may sakripisyo kang isang bagay, top speed o arangkada, kapag nagpatono ka. Ayop na yan daanan dito. Mahirap mag-banking dito, malubak. Wala talaga yung ahon dito. Sarap-sarap. Sarap talaga pag may power yung motor mo sa ahon, no? Hindi ko kasi na-enjoy yung ganito dati sa ADV ko sa mga ahon eh. Kasi pag ahon, wala talagang gigil. Ipupul mo yung throttle niya, walang gigil, smooth lang siyang tumatakbo pa rin. Aakyat naman pero parang gapang. Yung speedometer niya hindi pa angat, pababa. Legit yun guys pero hindi ako sure kung mga nakapanggilid. Pero stock talaga, issue talaga ng ADV ahon. Hindi talaga ako magaling sa mga banking lalo. Hindi ako kampante sa stock, lalo hindi ko pagamay yung motor. I mean stock na gulong kasi kumbaga hindi ko pa kilala yung gulong nito eh. Parang natatakot ako madulas.
ko nga yung fuel consumption nito na puro piga sa ahon. Dito ngayon naka 39 km per liter na siya. Ay, naku, daanan. Grabe lubak. Pa talaga, ayop na yung power. Sarap sana dito mag-practice banking, kaso paangit yung kalsada. May maganda naman pero maraming lubak. I love Mabitak. Natakot mag-overtake dito. Tara, tingnan yung power guys, akyatin. Wala, ang gaan-gaan lang. The power of VVA. Kakangalay. Sarap na banking. Basta guys, technique lang guys sa pagdadrive. Kahit baguhan ako, may share ako sa inyo. Basta hindi familiar yung daan, tapos kurbada, huwag kayong pumreno sa kurbada guys. Malayo pa lang preno na kayo. Sa tuwid pa lang preno na kayo, para pagdating niya sa kurbada kahit pa paano medyo mabagal na kayo. Tapos huwag na kayong pumiga habang nagbabanking, kasi minsan sa mga kurbada hindi natin alam, lalo baguhan tayo sa lugar nga may mga lubak, mahirap yun. For kon lang yan, defensive driving lang tayo yan. Depende pa rin sa mga pro. Mga pro kasi may mga sariling technique yan. Pero syempre sa mga beginner katulad ko, need natin maging defensive driving. Kumbaga play safe lang tayo lagi. Huwag kayong pumreno guys sa may kurbada, mahirap yan. Pag wala kayong traction control, baka possible dudulas kayo nyan. Kasi wala na masyadong kapit yung gulong dun eh. Kumbaga gilid na lang. Lalo pag may basa, posible kayong dudulas. Kaya habang tuwid pa, preno na kayo. Yan lang. Dito na tayo sa windmill. Ayun o, Pililya. Tamang tama, mga 11, nandun na tayo. Kaya kahit pa paano, pinipiga ko sa mga uphill ito, at sa mga tuwid pinipiga ko, kasi gusto ko rin ma-break in yung motor. Hindi kasi ito nafu-full eh. Kumbaga first time niyang ma-full yung throttle nito. Kasi pag naglo-long ride kami ng asawa ko, wala, limit lang talaga hanggang 60, 70, yun lang talaga. Kaya ngayon, kahit pa paano, medyo binibigyan ko ng freedom si Matmat, yung motor natin NMAX.
Na kahit paano kumbaga, yung makina niya, din, lumuwag-luwag din ng konti yung mga tornilyo niya sa loob. Kailangan mo rin ma-brake in yun eh. Kasi yung motor pag hindi yun nira-ride, tapos nasa bahay lang lagi, minsan kumbaga pag sa Bisaya or Ilonggo yun, parang masapnot yung ganon. Tsaka pag nagkukurbada kayo guys, parang napansin ko, parang hindi maganda pag tuwid yung kamay. Dapat medyo nakayuko konti nang naka-curve itong siko ito. Parang ang gaan-gaan lang sa iliko, ang gaan-gaan niyang itumba-tumba. Kasi pag nakatuwid kang ganito, parang hirap. Tsaka wag na wag kayo mag-banking guys sa mga katulad yung basa. Minsan kasi yung mga tubig na dumadaan dyan, pinaghugasan yan ng pinggan. Kaya yung iba may mga mantika, dudulas ka dyan. So yun guys, siguro hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Bale, dahil nagkaroon na tayo ng camera, marami pa tayong vlog na susunod tungkol kay Matmat. Then guys, thank you so much for watching. 6 na buwan din tayong natigil. So salamat at nandito pa rin kayo na nanonood sa content ko. Thank you for watching. Ride safe and alam nyo na. Peace out. Ingat tayo palagi guys ha. Laging manalangin tayo bago magbiyahe para kahit paano safe tayo. Yun guys, salamat.